First game pa lamang nitong si Calvin Abueva na nag-suit up sa Converge ay mukhang nagiging problema na ito. Ito'y pagkatapos multahan ng PBA ito si Abueva dahil sa pag-criticize niya sa mga referees doon sa pagkatalo ng Converge Fiber XR sa Barangay Ginebra. Hindi raw nagustuhan ng PBA yung comment na iniwan ni Calvin Abueva doon sa kanyang social media account na sinisi yung mga referees doon sa pagkatalo ng Fiber XRs at dahil dyan, namultahan ito. Dahil dito, marami na yung mga nagsasabi na ito raw ang nagiging problema kay Abueva ever since nung sumali yan sa PBA actually. Walang duda na magaling to si Calvin. Siya nga leading scorer ng Titan Ultra noon kaya nga siya kinuha ng Converge. Pero alam naman natin na may extra baggage itong si Abueva. Kaya yung ibang mga teams ay nagre-risk talaga ay ayaw mag-take ng risk ng kunin ito. At dahil nga dito sa mga ganitong klaseng aktibidad ni Abueva at yung ginagawa niya, marami nagsasabi na baka ito'y maging problema na naman nitong Converge Fiber XRs. At imbis na makatulong ito, ay baka makasama pa. Sa ngayon kasi kinakailangan talaga ng Converge na mag-regroup, no? Dahil nga sunod-sunod na yung talo nila. 1-4 na yung record. Nandun sila sa second to the last. Bottom ng PBA standings natin. At ang mas nasa ilalim na lamang ay yung Macau Black Knights. Kaya nga ngayon itong Converge kinakailangan pag-isipan talaga kung ano ang dapat gawin dito kay Calvin Abueva. Ibig sabihin nito, kinakailangan ngayon pa lamang ay malagyan na nila, mahawakan na o masabihan na si Abueva na kinakailangan mag-behave ito dito sa serye dahil kinakailangan talaga na masiguro na siya ay magiging maayos yung kanyang performance para naman makatulong dito sa Fiber XS na ngayon ay kinakailangan ng manalo ng mga sunod-sunod na mga games para maka-playoffs. Magde-debut na sa PBA mamaya ang 7'1" import ng San Miguel na si Justin Patton. Itong si Patton ay dating first round draft pick ng NBA at naglaro yan sa iba't ibang mga teams kabilang na ang Oklahoma City Thunder. At alam din natin na ito yung naging teammate din ni Kobe Paras. Ang balita natin, ito si Patton ay mas mahusay na offensive player kaysa dito kay Marcus Lee, yung import na pinalitan niya. Yun nga lang medyo mababa yung 3-point percentage nitong si Patton. Pero kinakailangan dito talaga ay maging malakas ito pagdating sa rebounding at sa opensa. Ang naging problema kasi dito kay Marcus Lee nung ginamit siya ng San Miguel, nakita naman ninyo, hindi ito maka-score. So nag-concentrate lang yung defense ng TNT dito kay Junmar Fajardo. Kung itong si Patton ay magiging scorer, magkakaproblema, mahihirapan ng TNT na mag-decide kung kanino magpo-focus, kung kay Fajardo o kay Patton. At yan daw ngayon yung iniisip na gawin. Kaya nila kinuha itong si Patton. Pero syempre, kinakailangan maganda ipakita niya mamaya kontra doon sa Macau Black Knights at doon sa iba pang mga teams na makakalaban ng SMB. Dahil sa ngayon, kinakailangan talagang manalo na sunod-sunod ng Beermen dahil mahirap na mabaon doon sa ilalim dito sa standings ng PBA Commissioner's Cup. Lalo na at malalakas yung ibang teams, particular na itong Phoenix, syempre Ginebra, nakita natin sunod-sunod yung panalo, and of course itong TNT tropang 5G. So yan ngayon yung inaabangan natin na gagawin talaga itong si Patton para dito sa San Miguel. At maraming naniniwala na kinakailangan talaga na mag-deliver ito dahil ng SMB hindi yan magdadalawang isip na palitan ulit itong si Patton kung sakasakali na hindi maganda ang maging performance nito. At yan ay alam din syempre ni Patton, so kinakailangan lamang talaga na maging maganda yung kalalabasan nung game mamaya ng San Miguel kontra sa Macau Black Knights. Ang balita ngayon ay lumalabas na kaya daw itong si Bolbol naging mabait dito sa mga fans at nagpa-interview na rin ay dahil pinagmulta pala ito ng PBA. Bukod doon sa memo na inisyu dito kay Bolbol ay nagbayad din daw ito ng fine at kung hindi raw ito makikipag-interact sa mga fans at hindi magpapa-interview, mas malaki pang multa ang makukuha nito. Kung inyong magugunita ng mga unang games ni Bolbol, hindi ito nakikipag-usap to sa mga fans at paskit sa mga reporters hindi nakikipag-usap. Ang problema kasi, yung media, yung TV coverage nitong PBA ang naghahandle niya na yung MVP group, yun mismong team na pinaglalaroan ni Bolbol. Kaya syempre, hindi nagustuhan ng PBA yun, maski na ng management. Kaya pinagsabihan na itong si Bolbol at yan ngayon ang nangyari, napilitan siya na makipag-interact sa mga fans at pati na rin sa PBA media.
So, hindi natin alam kung talaga bang gusto ni Bolbol na makipag-usap dito sa mga to, napipilitan lang. Kung ano pa man, at least ang importante sumunod siya to sa sinabi ng PBA at ibig sabihin niyan, gusto niya na manatili dito. In any event, sabi nga nila wala namang mawawala kay Bolbol kung magiging mabait siya dito sa media at sa mga fans. At yan ang dahilan kung bakit maraming naniniwala talaga na behind na to ni Bolbol na kahit napagmulta siya, at least maganda ng pinapakita niyang behavior ngayon. At yan ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ngayon makaka-focus na si Bolbol dito sa PBA. Sigurado na magiging mas maganda yung kalalabasan nito para sa TNT Tropang 5G. At syempre kung ikaw naman itong TNT, sisiguraduhin mo rin na magiging maganda yung sitwasyon nito para dito sa kanilang lineup. Lalo na at gusto ng TNT na as much as possible manalo sila ng maraming games para hindi na nila poproblemahin pa yung mga complications pagdating dito sa playoffs. At ang huli nating report ngayon ay tungkol dito sa Barangay Ginebra at ayon doon sa mga lumalabas na mga insider information, baka daw subukan ng Ginebra na makuha itong first round draft pick ng Titan Ultra. Ang balita ay nilalako na raw to ng Titan Ultra sa iba't ibang mga teams at ang Barangay Ginebra ay isa raw doon sa mga interesado. Dahil sa ngayon daw itong Ginebra gusto na kumuha ng iba pang draft pick bukod sa na-acquire nila mula sa Terra Firma. Kung sakasakali magiging maganda to para sa future ng Gene Kings, no? Kung makukuha nila yung draft pick nitong Titan Ultra, mas magkakaroon sila ng tsansa na maging malakas yung kanilang roster. At syempre, mapalitan na yung mga players na hindi naman talaga nagagamit. Posible na baka masama do sa trade sa Titan Ultra itong si Sunny Steele na lately bumaba na talaga playing time dito sa Ginebra. Parang yung si Chris Miller ng San Miguel. Noong una binibigyan ng minuto pero lately hindi na nakapaglalaro. So ngayon baka ganyan ang mangyari talaga dito kay Sunny Steele na i-trade na rin ng Barangay Ginebra sa Titan Ultra kapalit ng draft pick nila. Kung sa bagay, wala namang magugulat dito. Dahil marami nga, in the first place, marami nagtaka ba't kinuha ng Ginebra itong si Sunny Steele. So, kung sakasakaling ito yung trade nila, wala na rin magtataka dyan. Anyway, sa tingin ko magiging okay to sa Barangay Ginebra. Yung pag-acquire nila ng draft pick at tiyak makakatulong ito para maging mas maganda yung kalalabasan ng mga plays nila. Lalo na sa future kung saan kinakailangan nilang kumuha ng mga players para manatili at matulungan itong core lineup ng Gene Kings ngayon. At yan yung sigurado na tinitignan mabuti nitong si Coach Tim Cone at pati na rin ni Team Governor Francis Chua na yung Barangay Ginebra manatili dito sa kanilang posisyon ngayon na magiging isa do sa mga teams talaga na lalaban palagi bawat conference kahit nandyan si Brownlee o wala. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Anthony Alon, Michael D, si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, pati na rin si Monde Guzman, Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, si Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon, Malyari Mascariñas, Joshua Giray Espeo at Rosales family at ang iba pa.